Okay, magluluto po tayo ng masarap na tahong dahil po malamig po ngayon. Yan po sa labas. Okay, makikita nyo po medyo parang uulan. Napakalamig ng panahon. So, magluto po tayo ng masarap na sabaw. Dito po tayo sa aking kusina. Now, nagpainit po ako ng tubig. Ang matagal po sa pagluluto yung preparation. So, mabilis lang naman yung lutuan, pero yung pag-prepare lang po ang matagal. So, yan, prepared na po siya. Meron akong hinandang isang pirasong sibuyas, isang pirasong luya, ilang pirasong siling haba, at saka maraming kamatis. Gusto po natin yung maraming kamatis. Ano po? Okay, so yung una nating gagawin, maglagay po tayo ng mantika. Tamang amount lang po ng mantika. Sibuyas. At saka luya, sabay na rin po natin. At konting tusta lang, hindi po natin siya itutustahin para lumabas lang yung kanyang flavor. One-fourth kilo na kamatis po yan. Okay, pag ganyan na po yung ating kamatis, yung parang nadudurog po siya, pwede na po yan. At ang gagawin po natin, nilagay po tayo ng tubig. Ayan po. Okay, ganyan po, no? So, mag-iwan lang po tayo ng konti dyan. So, okay na po yan. Ngayon, ang gagamitin po nating pampaalat, eto po, patis. So, wala po tayong standard na sinusunod sa mga ganitong recipe. Yung ano lang, gamitin nyo lang yung inyong panlasa. Okay, so, lagyan na rin po natin ng paminta. Option nyo na po kung gusto nyo lagyan ng Ajinomoto. Okay lang po yun. Okay, so meron po ako ritong 1/2 kilo ng tahong. Nalagay ko po siya dito. Ngayon, gagawin po natin dito. Dito po natin siya ipi-pre-cook. Hinugasan ko na po yan kanina. So, pre-cook lang po yan. Okay, so nandito po yung kanyang sabaw. Now, bakit ganito yung ginagawa natin? Kasi, hindi po natin siya i-overcook. So, kung gusto nyo po yung tahong na intact pa rin yung mga lasa niya sa loob, ganito po yung technique. Okay, so pre-cook lang siya saglit, mga ilang segundo. Pag nagbukas na po siya, saka po natin siya ita-transfer doon. Ngayon, yung tahong kasi alam po natin kung paano nila pinaparami yan. Okay, so kailangan po natin siyang i-blanch or pakuluan saglit sa mainit na tubig para yung mga dumi na kanyang nakain, at least yung mga microorganism, mamatay po sila. Katapos po niyan, ilagay na po natin siya dito sa kabila. Yan po. Nilinisan ko na po yan. Dito na po natin siya tatapusin. At saglitan lang po ito. Hindi po ito matagalan. Pero kung gusto nyo ng matagalang nagbo-boil yung inyong mga tahong, actually yung sabaw niya pupunta sa, yung lasa niya pupunta lang sa sabaw. So, masarap yung sabaw, pero yung texture ng tahong, hindi na po siya ganun ka-ideal. Okay, so andyan na po yung ating tahong. Haluin lang po natin. 20 seconds. Okay na po yan. Okay, lagay lang po natin yung ating siling haba.
Yan. So, mga 20 seconds, okay na po yan. Wala pa pong isang minuto. Nung lilipat ko dito, kukunin ko na po siya. Kasi ayoko pong ma-overcook yung kanyang tahong. Okay? So, gusto natin intact pa rin yung kanyang lasa. Hindi mapupunta sa sabaw. Ayan. So, kainin na po natin. Masarap na sabaw ngayong tag-ulan.